Kung buhay lang si Miriam Defensor Santiago, malilikturahan itong si Marcoleta tungkol sa Kalayaan Group of Islands na yan. Bakit ko nasabi ito mga kabunyog mga kababayan? Napakainit ngayon ng issue nitong Kalayaan Group of Islands o KIG. Kalayaan Islands Group. Itong Kalayaan Islands Group ay mainit na issue ngayon kasi sabi ni Marcoleta, nung isang araw, coordinates yung pinagbabanggit ni Marcoleta, nabara na siya sa issue ng mga coordinates na yan. Sabi ni Marcoleta, nung debate nila ni Senador Kiko Pangilinan, sabi ni Marcoleta, bakit? Mayroon bang coordinates ang West Philippine Sea natin para alam natin kung hanggang saan ito? Para alam natin kung anong ipagtatanggol natin? Ay, barado doon si Marcoleta sa issue ng coordinates na yan. Binaras siya ni retired Senior Associate Justice Carpio. Sabi niya, bakit? Yung 9-dash line ba ng China may coordinates? O bakit hindi mo ginagawang issue yun? Ginagawa mong issue yung sa Pilipinas, sa West Philippine Sea. Mas malawak pa nga yung 9-dash line ng China, wala namang coordinates. O, ganun din si Professor, si Attorney J. Batubakal. Sabi niya, sige nga, bigyan mo nga ako ng meets and bounds ng mga ng mga bansa. Ganun din si yung defense analyst si Di Castro. Sabi ni defense analyst Di Castro, hindi ko maintindihan itong si Marcoleta. Abogado ito, si Senator Rodante Marcoleta. Pero sabi niya, hindi ako abogado. Pero alam ko ang UNCLOS. Naiintindihan ko ang UNCLOS. Siya hindi yata naiintindihan. Anyway, dito naman tayo ngayon kasi ito yung mainit na issue ngayon, yung Kalayaan Group of Islands. Sabi ni Marcoleta, may in-interview siya na applicant, yung promotion, po-promote sa Ranggo. Sa Navy yata yun eh. Navy. Ngayon, siyempre, member ng CA, unang Commission on Appointment si Marcoleta, tinanong niya ito, parang quiz, tinanong. Kunwari, sabi pa ni Marcoleta, mayroon tayong mga occupied na territories, yung Kalayaan Group of Islands o Kalayaan Islands Group, na technically, occupied natin, pero wala na yun, ilabas na yun sa ating exclusive economic zone. Bakit natin ipinagpapatayan yun? Samantalang labas na yun sa ating exclusive economic zone. So para maging consistent tayo, give up na lang natin yung Kalayaan Islands Group para yung nasa loob na lang ng exclusive economic zone natin ang ipaglalaban natin. Hindi magulo ang ating pinaglalaban. Parang ganon. Ay siyempre nag-react yung marami. Lalo na si Professor J. Batong Bakal, si Attorney J. Batong Bakal, maritime expert yun, abogado, legal expert. Kaya sabi niya, kahibangan niya. Kaya ito ngayon yung mainit na issue. Ngayon, ako kasi nagtuturo ako ng constitutional law. Ay isa sa mga tinuturo sa constitutional law, yung national territory. Siyempre, importanteng bahagi ng constitution natin, yung provision sa national territory. At ina-assign ko ang maraming mga kaso sa aking mga estudyante. Isa sa landmark case na inassign kong kaso, yung Magalyuna versus Ermita. GR number 187167, August 16, 2011. Ang ponente nito, ibig sabihin ang sumulat ng desisyon, ay si Ang sumulat ng desisyon ay si Carpio. Ang sumulat ng desisyon ay si retired Senior Associate Justice Carpio. Aktibo pa siya noon sa bilang miyembro ng Korte Suprema. Si retired Senior Associate Justice Carpio. Siya ang sumulat, siya ang ponente. Kaya dito ang naging issue dito sa kasong ito ng Magalyuna versus Ermita ay yung Republic Act 9522. Itong Republic Act 9522 ay ang may akda nito ay dating senadora Miriam Defensor Santiago. Siya ang may akda nitong Republic Act 9522.
So gaano kaimportante itong Republic Act 9522? Tayo kasi, mayroon na tayong yung Kalayaan Group of Islands na yan, cliname na natin yan. Occupied territory natin yan. Sa ilalim ng Presidential Decree 1596. Yun. Ano yan eh, talagang cliname na natin yan bilang teritoryo natin. May presidential decree dyan, yung 1596, 1970s yan, 1978 yata yun. Kaya, yung nung mayroon tayong dati ng Republic Act, yung Republic Act 3046, 1961 yan. Yan yung ating lumang lumang Republic Act yan or batas tungkol sa demarcation ng ating baselines. Republic Act 3046. Kaya lang, yung Republic Act 3046 na yan, na 1961 pa, luma na, kinakailangang maging compliant yan, amendahan yan, para maging compliant sa UNCLOS, lalo na yung UNCLOS 3. Eh tayo, rinatify natin yung UNCLOS 3, 1984. So dapat yung ating baseline demarcations ay amindahan na rin. Ay luma na yung Republic Act 3046 na yan kasi 1961 pa. So si Senadora Miriam Defensor Santiago nag-sponsor ng batas. Yan na yung Republic Act. Yan na yung naging Republic Act 9522. Ngayon, ang naging issue dyan sa Republic Act 9522, question yan sa Korte Suprema, dyan nga sa kaso ng Magallona versus Ermita. Kasi, yung Kalayaan Islands Group, yung mga Spratlys na yan, yung Pag-asa na yan, nasa labas siya ng exclusive economic zone. Kung susundin yung UNCLOS, labas na sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang ilang mga isla dyan sa Kalayaan Islands Group. So sabi ng petitioners dyan sa kaso na yan, sila Professor Magallona, ang contention nila, unconstitutional yung yung Republic Act 9522 kasi sinusurrender na natin. Sinusurrender na natin yung Kalayaan Islands Group. Kasi kapag ginamit natin yung UNCLOS 3, lalabas na yung yung mga teritoryo na yan. Parang katulad ng punto ni Marcoleta na yung Kalayaan Islands Group nasa labas na ng exclusive economic zone. So magiging mahihiwalay na yan sa teritoryo natin. Kaya lang magaling yung pagkakapaliwanag ni Miriam Defensor Santiago. Sabi ni Miriam Defensor Santiago, magaling naman talaga sa constitutional yan. Sabi ni Miriam Defensor Santiago, kapag hindi natin drenowing yung ating baseline ayon sa UNCLOS 3, tapos pipilitin nating ipasok sa ating demarcation ng baseline yung Kalayaan Islands Group, mababiolate natin ang international law. Mababiolate natin yung UNCLOS 3. So, hindi na tayo susunod sa ating mga conventions or mga treaties or conventions na pinipirmahan. Kaya dapat kung gagawa tayo ng batas ng demarcation natin ng ating baselines, isang ayon natin sa UNCLOS. Kaya yung ginawa ng 9522, sinunod yung mga demarcations ng archipelagic waters, territorial sea, contiguous zones, exclusive economic zone, continental shelves. Pagdating doon sa Spratlys, yung Kalayaan Islands Group, trinit natin yan na regime of islands. Mayroong ganyan sa UNCLOS. Ibig sabihin, pag regime of islands siya, labas na siya sa economic zone, exclusive economic zone natin. Pero kung kiniklaim nating teritoryo natin yan, teritoryo pa rin natin yan. At mag-generate siya ng sarili niyang maritime zone. Which is tama lang. So ibig sabihin, hindi naman natin sinurrender yung Kalayaan Islands Group. Ang basis natin ng pag-claim ng Kalayaan Islands Group, hindi yung UNCLOS. Ang pag-claim natin dyan ay yung prinsipyo ng occupation. Inoccupy natin yan based sa principle or doctrine ng res nullius. Ibig sabihin, at kinilala na yan kasi mayroon na tayong presidential decree tungkol dyan, 1596, 1978 pa. So, ibang issue yung Kalayaan Islands Group. Hindi natin ginagamit doon yung exclusive economic zone. Okay lang yan na nasa labas yan. Kinikilala naman yan ng international law. Ang concept niyang ginamit diyan, regime of islands. Kasi kung ipipilit natin siyang ipasok
hindi natin susundin yung nakaset na standards ng UNCLOS, mas lalo tayong mamumroblema kasi hindi tayo sumusunod sa international law. Ganun kaganda yung paliwanag ni dating senador Miriam Defensor Santiago nang inisponsoran niya yung Republic Act 9522. Kaya nga, sa ruling ng Korte Suprema, unbank yun, na sinulat ni retired Senior Associate Justice Carpio, siya ang ponente diyan. Diniklarang constitutional yung 9522. Hindi unconstitutional yun. Kaya, sa parte ni Marcoleta, dapat basahin niya to. Kasi tungkol ito sa Kalayaan Islands Group, itong case na ito ng Merlin versus Magallona versus Ermita. GR number 187167, August 16, 2011. At dito, kino-quote dito si dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Kasi siya ang main author ng batas na ito, Republic Act 9522. Mas latest pa diyan, yung Philippine Maritime Zones Act ni dating Senador Francis Tolentino. Ayan, niliktorahan na ni dating Senador Francis Tolentino si Marcoleta. Sabi niya, hindi, mayroon tayong coordinates ng West Philippine Sea. Kaya, ano ito kung buhay lang si dating Senador Miriam Defensor Santiago, maliliktorahan si Marcoleta. Sigurado tayo dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.